siya rin po nagmamay-ari ng lahat, ano pa ang nararapat nating tugon sa katotohanan ito? Sabi po doon sa awit, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Yun po yung tanong, nais ba natin siyang makilala? Sasabihin ng iba, kung mahirap pala siyang makilala at maunawaan, ba't ko pa pipilitin? Kasi po pinahayag na po niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita at tinatawag niya po tayong kilalanin siya. Alam po natin na dahil sa limitasyon ng ating pag-iisip, hindi po natin maunawaan ng lahat patungkol sa Diyos, ngunit anuman po ang kanyang pinahayag sa kanyang salita, pwede po nating panghawakan. Ano po ba ang kinalaman ng Diyos sa pandemya? Sinabi po sa Exodo, ang pahayag po mismo ito ni Moises dahil kinausap po siya ng Diyos na ito yung ipahayag niya kay Paraon. Sabi niya, sapagkat ngayon ibubuhos ko na ang lahat ng aking salot sa iyo, sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong malaman na walang tulad ko sa buong daigdig. Ibig sabihin, ang salot po ay pamamaraan ng Diyos upang ipahayag ang niyang kadakilaan at kapangyarihan para makilala siya. Isa po yun sa mga layunin ng Panginoon. Sa iba pong bahagi rin po ng banal na kasulatan sa Levitico, sabi po, at kung kayo'y lalakad na salungat sa akin, kinakausap po ng Diyos, kinakausap po niya dito yung kanyang bayan, yung bayan ng Israel, kung ayaw niyo makinig sa akin, magdadala ako sa inyo ng higit pa sa 7 ulit na dami ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. Yun po yung pahayag ng Diyos sa kanyang bayan mismo. Ibig sabihin, ang salot ay paraan pa rin po para maipakita ng Diyos ang kanyang kabanalan at ang kanyang puot laban sa kasalanan. Nagalit na galit po siya sa kasalanan. So nakita po natin sa pagdating ng salot, ang kabanalan ng Diyos, bahagi rin po yun ng kanyang kalwalhatian. At sa darating na panahon, pinag-usapan na rin po natin to dati, na merong darating na salot at magpapadala po ng salot ay walang iba kundi ang Panginoon. Sa aklat po ng pahayag, binabalaan ko ang sino mang nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito, sino mang magdadagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ang salot ay tanda ng katwiran ng Diyos o ng kanyang hustisya. At yun po yung kanyang bahagi na kanyang pagkilos. Kung kikilalanin po natin ang Diyos, unawain po natin kung sino po siya, kanyang katangian, at kung ano po yung kanyang ginagawa. Gaya ng sinabi natin, sino ba ang nagdala ng salot ayon sa mga salaysay ng Biblia? Nasa ilalim po ang lahat ng ito sa pamumuno ng makapangyarihan Diyos dahil siya po ang makapangyarihan sa lahat. Ang banal na Diyos ang nagpapadala ng mga bagay na to. At lahat po ng kanyang ginagawa ay ayon sa kanyang banal na kalooban. Kung paano po siya kumilos para magbigay ng, kumilos po siya para mailigtas, para mailigtas po yung mga Ebreo sa kanilang pagkabihag sa Ehipsyo. Binalaan rin po niya sila na kung sila'y tatalikod sa kanyang kasulatan, sa kanilang tipan, parurusahan po niya sila at meron pong kapahamakan dahil sa kanilang kasalanan. At galing rin po yun sa Diyos. Gaya ng sinabi ko po dati, pinag-usapan na po natin to, hindi lang po ito makikita sa simula ng kasaysayan ng sangkatauhan, kundi sa darating rin pong panahon. Ang Diyos nga po ay makapangyarihan sa lahat. At sinikap rin po natin sagutin yung ikalawang tanong, bakit natin nararanasan ang sakit at kamatayan? Alam natin bahagi na ng buhay ng tao ang mga ito, pero hanggang ngayon nagtatanong pa rin po tayo, hindi po ba? Kasi parang para sa atin, oo nga, taon-taon maraming nagkakasakit, maraming namamatay, at nung nakaraang taon dahil sa COVID, marami rin pong nagkasakit at namatay. Pero kahit na araw-araw naman po itong nangyayari, meron po tayong salubin o damdamin na bakit ganon? Kasi meron na po tayong pagkilala na hindi yata dapat ganito. At tama po, sa
kauna-unang disenyo po ng paglikha ng Panginoon ng sanlibutan, wala po ito. Pumasok na lang po ito dahil sa kasalanan ng tao. Kaya tinatanong po natin, ano ba yung kahulugan ng ibig sabihin ng sakit at kamatayan? At kailangan natin makita na merong higit pa sa COVID, higit pa sa sakit at kamatayan, higit pa nga sa kagalingan at kalusugan. Ang ginawa po natin, bumalik po tayo uli sa makapahayagan ng Biblia patungkol sa Diyos na walang banal na gaya ng Panginoon, hindi po ba? Yun yung sinabi, pinag-usapan na rin po natin ng talatang ito. At ano po bang sinasabi ng mga anghel patungkol sa Diyos? Banal, banal, banal ang Panginoon. Ang pagkasabi nga ng propeta, sabi ni po sa Habakuk, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Ganon po yung kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Nasa kanyang kaganapan ng kabutihan. At yun po, dahil lang po doon sa kanyang kalulatian, hiwalay na hiwalay po siya sa atin, ibang-iba po siya. At wala po siyang kahit anong bahid ng kasalanan. So anuman po yung pamantayan na itinalaga ng Panginoon patungkol sa tama o mali, yun po yung tama at mali. Hindi po natin pwedeng sabihin, pero hindi yata tama yun kasi siya po ang Diyos eh. Anuman po yung ayon sa kanyang kalooban, ay yun po yung gagawin po niya. Siya po ang higit sa lahat at una sa lahat. Siya nga po ang hari ng lahat. Siya ang manlilikha ng lahat. Siya po yung namumuno. At ano po bang ibig sabihin nito patungkol sa sangkatauhan? Nakita po natin na utos po ng Panginoon sa kanyang bayan na kayo ngayon magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano ibig sabihin nun? Sinabi rin po niya sa Levitico, tutuparin ninyo ang aking mga tuntunin at isasagawa ang mga iyon. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Mahalaga po ito dahil ano po ba ang nakasaad ng Biblia patungkol sa sangkatauhan? Pagkatapos po ng ating pagkahulog sa kasalanan, sa mga una nating magulang, si Adan at saka si Eva, nung pumasok po yung kasalanan, pumasok rin po yung kasalanan sa lahat ng sangkatauhan. Nung pumasok po yung kamatayan, pumasok rin po yung kamatayan sa lahat sa atin. Sabi nga po sa Roma, na lahat po tayo ay mayroong kamalayan ng kasalanan. Kasi kahit na hindi po natin alam yung nilalaman ng Biblia, meron na po tayong naunawaan sa ating mga puso at isipan na merong mali, merong tama. May mga bagay na dapat nating gawin at may mga bagay hindi tayo dapat gawin. So meron pong tama, mali. Maaring hindi po ito perpekto o ganap yung ating pagkaunawa sa mga bagay ito, pero alam po natin merong tama at mali. Nagpapatunay lang po ito na nandun po sa ating mga puso, ginagina po ng Panginoon sa ating mga puso ang katotohanan patungkol sa mga bagay nito. Ang problema po ay hindi po natin tinatanggap o tinatalikuran po natin ito. Sabi nga po sa Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Ayon sa Diyos, wala kahit isang taong matuwid. Wala pong makadiyos, walang mabuti. At kung isipin rin po natin yung iba pang pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, isipin niyo po yun, pandaray at pagmumura ang lumalabas sa mga bibig ng tao. At napakasama po natin magsalita. Kung hindi po tayo nagmumura, ano nangyayari po? Hindi po tayo nagsasalita ng mabuti sa Diyos at sa kapwa. Sabi rin po dun sa Roma, napakalupit po natin sa isa't isa. Gaya ng binanggit ko po nung nakaraang Biyernes, kung kailan naman po mahirap yung ating pinagdadaanan bilang yung buong mundo, bilang isang bayan, ano po ba nangyayari ngayon? Ngayon pa maraming scam, marami pong manloloko. Bakit po ganon? Di ba dapat meron tayong pakikitungo sa iba na tutulong tayo sa kanila? Ang lahat ng ito po ay tanda lamang po ng ating pagkamakasalanan. Sabi nga po sa Roma, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaaabot
sa kalwalatian ng Diyos. Alalahanin po natin yung napag-usapan natin patungkol sa kabanalan ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos, yung kalwalatian ng Diyos, magkasama po yun sa pagka-Diyos ng Diyos. Kaya ang ating kasalanan, higit sa lahat po, ang ating kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Ang inisip po kasi ng marami, kasalanan lang sa tao, wala naman akong ginagawang masama sa tao, o anuman, higit sa lahat po, ang ating kasalanan ay laban sa Diyos, laban sa kanyang kalooban. Yung kawalan po ng karampatang pagsamba sa Diyos ay kasalanan po sa kanya. Ang lahat po ay lumabag sa kautusan ng Diyos. At ano pa po bang tinuro ni Kristo? Naalala niyo po ito, no? Na huwag kang papatay, sino pumatay ay mananagot sa hukuman, pero diniin po ng Panginoong Hesukristo, kung napuput ka sa iyong kapatid, mananagot ka. Magmura ka, mananagot ka sa impyernong nagliliyab sa apoy. At gaya ng pinag-usapan po natin nung nakaraan, yung tinukoy po ng Panginoong Hesukristo ay yung impyerno. Meron na po siyang paglalarawan sa impyerno na nandyan sa talatang yan. Hindi lang po yan. Ang mga bagay na to, dinilinaw rin po ng Panginoong Hesus na yung paglabag sa isang kautusan ay paglabag rin po sa lahat. Narinig yung sinabi, huwag kang mangalunya, ngunit akong nagsasabi sa inyo na ang bawat tumitingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa ay nagkasala na ng pangalunya sa kanyang puso. Ililinaw ko rin lang po, no? Baka inisip po ng iba na, ganun ba? Eh di ibig sabihin kung kasalanan na yung iniisip ko pa lang yung mahalay na pagnanasa, sige na, mangalunya na nga ako. Hindi po ganun yon. Kasi kinakailangan po natin kilalanin na ang sinasabi po ng mga talatang ito na ang kasalanan ay nakaugat po sa ating mga puso. Wala pong pumipilit sa atin na magkasala. Tayo po yung nagpapasya, nagawa ng kasamaan, at ito po ay laban po sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay di lamang panalita ng ating bibig o kilos ng ating pangatawan. Yung maling pag-iisip po, yung makasalanan pagnanasa, yung tinukoy po natin kanina, ang kawalan ng karampatang pagsambagay na sinabi ko po kanina, lahat po yun ay kasalanan. Kaya po tinutukoy ng Panginoong Hesus ang laman ng ating mga puso, masamang pagnanasa. Yun po yung ugat ng kasalanan. Malinaw rin po na sinasabi niya na itong mga bagay na to ay yung napapahamak sa atin. At inutos po ng Diyos ang perpektong pagsunod sa kanyang banal na kautusan. Dito nga po sa Santiago, pinag-usapan natin to. Kung ang ginawa mo ay linabag mo yung isang bahagi lang, linabag mo na rin yung kabuuan nun. At ano po ba mangyari dahil dito? Diba? Haharapin natin ang kaparusahan ng Diyos. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. At yung sa awit rin po, siya'y hukom ng matuwid. Araw-araw ay may galit. Naghahanda po ang Panginoon para bigyan daan ng kanyang justisya at katwiran. At kung iisipin natin, naghahanda siya sa paraan na hindi natin halos maisip, ay para siyang merong kaaway, para meron siya kalaban. Opo, akala po nung iba, ang galit lang ang Diyos sa kasalanan. Akala po nung iba ganun, galit ang Diyos sa kasalanan. Pero hindi siya galit dun sa nagkakasala. Sino po ba ang pinarurusahan ng Panginoon? Yung kasalanan o yung nagkakasala? Pinarurusahan po ng Diyos yung makasalanan, yung nagkakasala po. Kaya naman, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan. Yun po yung paalala para sa atin. At ano po ba ibig sabihin nito? Kinakailan tayong matakot sa Kanya na may kapangyarihang pumuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Alalahanin po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tinukoy na rin po natin ito na ang ibig sabihin nito ay hindi yung simple bagay na mamamatay tayo. Hindi po yun yung pinaka-kaparusahan na harapin ng lahat ng makasalanan. Dahil pagkatapos ng kamatayan, haharap po tayo sa paghuhukom. Tatanggapin po natin ang banal na hatol po ng ating Panginoon.
pati mismo yung mga Hudyo ay tumanggap po ng ganitong kapahayagan na merong walang hanggang kaparusahan sa impyerno doon mismo sa Isayas. Kaya ang lahat ng ito, pumasok ang kasalanan, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at dahil doon lahat po nadamay. Yun po yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Pero yun po yung nakita rin natin daan para maliwanagan tayo na merong mabuting balita. Ang pag-asa po natin ay nasa pag-ibig ng Diyos dahil pinadala po niya ang kanyang anak na si Jesus para mamatay upang mailigtas po ang mga nagsisisi na nanampalataya sa kanya. May magagawa pa tayo. Siguro inisip po natin to. May magagawa ba tayo? Sabi po sa Galatia, nalalaman natin na walang sino mang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang itinuturing na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Parang inulit lang, ano? Pero mahalaga po yung pag-ulit po ni Pablo dito dahil sa kanyang pag-ulit, dinidin po niya ang katotohanan. Ano po ito? Ang iniisip po kasi ng marami, yung baka meron akong pwedeng gawin. Akala po ng marami na maliligtas sila sa pagsunod sa 10 utos o kaya sa mga kautusan na binigay sa bayan ng Israel. Akala nila na yung mga Hudyo nung sa lumang tipan ay naligtas sa kapahamakan dahil sa kanilang pagsunod sa kasulatan ni Moises, kautusan ni Moises. Hindi po. Ayon po dito sa Galatia, malinaw po na pati po sila, ang nagsulat po ito ay si Apostol Pablo, walang sino mang ituturing na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano po bang, meron bang lilinaw doon? Para lang madiin yun, makita rin po natin ito sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sapagkat pinangahawakan natin na walang maituturing na matuwid dahil sa ng tao ay itinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya at walang kinalaman dito ang mga gawang batay sa kautusan. Yun po yung inaasahan ng marami, hindi po ba? Inisip ng iba, mabait naman ako, gumagawa naman ako ng mabuti, siguro naman naintindihan ng Diyos. Ito po yung pahayag ng Biblia. Tignan po natin nakalagay dyan. At yung nakabahala rin po dapat para sa atin, ang dami po ng mga taong takot sa COVID na hindi man lang natatakot sa kasalanan. Gaya na sinabi po natin dati, mas malala ang kasalanan kaysa coronavirus. Bale ang sakop po nito, kasi yung coronavirus, magkakasakit ka, ang pinakamalala doon mamamatay ka. Pero yung kasalanan po, kapag nandyan na yan, magpapatuloy ito sa kapahamakan, walang hanggang kaparusahan. Kung hindi pa po malinaw na wala po tayong maaring gawin tungkol sa ating kalagayan, na wala po tayong maaring gawin mabuting gawa para mailigtas natin ang ating mga sarili sa kapahamakan, pakinggan niyo po ito sa Tito. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Malinaw po yun. Hindi po basehan ng ating mabubuting gawa para tayo ay maligtas. At sa Efeso, anumang kaligtasan na darating o matatanggap natin ay hindi sa pamagitan ng ating sarili, hindi sa pamagitan ng mga gawa. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Ang problema po madalas ay inisip natin, meron akong magagawa para maayos ko to. Ayusin ko muna yung sarili ko tapos lalapit na ako sa Diyos. Hindi po ganun eh. At huwag po natin pagpilitan ng ibang pamamaraan na hindi naman po itinakda ng Diyos. May nakalagay po sa Kawikaan. Merong daan na tila matuwid sa isang tao. Kala mo, tama to, pwede to. Pwede naman to. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ng dulo nito. Mapapahamak po tayo kung gagawin lang natin para bang, hindi, ito, okay naman siguro to kasi marami nagsasabing ganito, marami nagsasabing ganyan. Pero hindi naman po nakabase sa salita ng Diyos. Marami pong nag-iisip na pwede po yung kaligtasan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti.
Pero mapapahamak po ang lahat ng yun kasi hindi naman po sila yung hukom eh. Ang Diyos po yung banal na hukom. At hindi naman po sila nakakaalam ko, hindi po na nalalaman yung tunay na daan. Ang nakakaalam po ay walang iba kundi ang Diyos. Kasi ang Diyos po ang nagbigay ng daan para sa ating kaligtasan. Kaya wag po sana natin pagpilitan. Akala ng iba, mabuti naman ang hangarin ng puso ko, I am sincere. Okay, hindi naman ako, alam naman ng Diyos na ako'y mabuting tao. Gusto kong gawin itong mga bagay na to. Alam naman siguro ni Diyos kung ano yung palagayan ng puso ko. O alam po ng Diyos, ayan po sa Jeremias, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Is it, nakakabigla po yung talata yan para sa marami kasi inisip nila, alam nila yung nalalaman ng kanilang puso. Hindi po. Dinadaya po tayo ng ating mga makasalanang puso. Napakasama po ng ating mga puso. At kung hindi pa po natin nauunawan kung gaano kasama po yun, mapapahamak po tayo. Di ba? Nauso po ngayon yung follow your heart. What does your heart tell you? Alam niyo po, sabi po ng Biblia, dinadaya po tayo ng ating makasalanang puso. Napakasama po ng ating mga puso. Hindi nga po lubos maunawaan ng tao. Diyos lang po nakakita, nakapagsuri ng ating mga puso. Pero babalikan po natin ang katotohanan. Diba? So, nandito na po tayo sa ikatlong tanong. Sino si Jesus at bakit siya nakapagpapagaling ng may sakit? Ang sentro po ng kapahayagan ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay ang Panginoong Hesukristo. Ang mga propesiya at pangako ng lumang tipan o matandang tipan ay nakasentro po sa kanyang pagdating. Ang nilalaman po ng bagong tipan ay ang pagkilala sa katuparan ng mga propesiya at pangako na lahat ng yon ay nakasentro rin po kay Kristo. At ang katuparan ng lahat ng pinangako ng Diyos, nakasentro pa rin po kay Kristo. Kaya mahalaga pong itanong natin, bakit ba mahalaga si Kristo at bakit ba naging tanda ng kanyang ministeryo ang pagpapagaling ng may sakit? Kasi iniisip na iba, ay ibig sabihin ba nito na lahat ng mga Kristiyano ay gagaling o makapagpapagaling? O ang pagpapagaling ni Jesus ay tanda na ba ng lalong higit pang katotohanan ng Diyos? Ano po ba yon? Nice kung simulan po itong bahagi na ating pag-aaral sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 2. Medyo iba po yung approach natin ngayon. Ang titingnan po natin isang mabang teksto at susuriin po natin ilang bagay at babalampasin po natin ilang bagay mula doon. Basahin ko po yung Marcos. Sundan niyo po ako. Nang magbalik si Jesus sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balitang siya'y nasa kanilang bahay. Nagtipon doon ng maraming tao kahit wala ng lugar, kahit may pintuan. Ipinangangaral niya sa kanila ang salita. Okay. Para meron lang po tayong background, para kita po natin yung konteksto nito, ang aklat po ni Marcos, ayon sa kauna-unang talata ng unang kabanata nito, ay Ebanghelyo ni Hesukristo. At sabi po doon sa unang talata ng unang kabanata, Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Unahin ko lang po yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay mabuting balita o magandang balita. Ang pagkagamit po ng Ebanghelyo nung panahon po nila Jesus, yung paggagamit po nun sa Grego ay tumutukoy po yun sa pagpapahayag ng balitang nakapagbabago ng lahat ng bagay ng mundo at ng buhay ng tao. Higit pa po siya dun sa balita na negative ka sa swab test o RT-PCR test. Higit pa po siya doon. Higit pa po siya sa pag-anunsyo na, alert level 1 na tayo o kaya kapag dumating yung panahon na sabihin nila na hindi na kinakailangan mag-face mask. Okay, pwede na tayong gaya ng dati. Higit pa po doon yung Ebanghelyo. Bakit? Dahil patungkol po ito sa dakilang pagkilos ng Diyos para tuparin ang kanyang mga pinangako na dalhin po yung kaligtasan sa tao, na maligtas po ang tao sa kasalanan at kapahamakan. Gaya ng sinabi ko po, ang nasa sentro po nito ay si Kristo mismo. Sa unang kabanata po ng Marcos, ang ginamit po ni Marcos sa kanyang pagbalangkas
pagsasalaysay patungkol sa buhay po ni Kristo, tinukoy po niya yung nakalagay po sa lumang tipan. At doon po sa kanyang pagtukoy sa lumang tipan, pinakita po niya na kinakailangan pong ihanda ang daan ng Panginoon. Kinakailangan pong maituwid ang landas na kanyang lalakaran. Ibig sabihin, ang pagkaunawa po ni Marcos sa lumang tipan, darating po ang Diyos mismo. At sa kanyang salaysay, sa buong Marcos, ang pinakasentro po ng kanyang salaysay ay walang iba kundi si Jesus. So para kay Marcos po, itong nagsulat po ng Ebanghelyo, si Kristo ang Diyos at Panginoon. Siya pong nangakong dumating. At ito po ay malaking bagay kasi sa kanilang panahon, ang tinutukoy po natin, yung mga Hudyong tumanggap ng unang kapahayagan ng Ebanghelyo. Sa panahon po ng bautismo ng Panginoong Hesus, nakarinig nga po ng tinig ang mga tao na nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, ikaw ang lubos kong kinalulugdan. So si Jesus po ang tinutukoy dito. Parang kinakausap siya pero marami nakakarinig. So narito ang anak ng Diyos at Diyos anak. At sa kanyang pagsimula ng kanyang ministeryo, ano po ba ang kapahayagan ni Jesus? Dumating na daw ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos, kaya magsisi na kayo at sumampalataya sa magandang balitang ito. At pagkatapos po nun, tinawag po niya ang kanyang mga unang mga alagad at nagpakita na po siya ng kapangyarihan. Yung mga masasamang espiritu po, pinaalis po niya. Nagpagaling na po siya ng maraming tao at nangangaral na po siya. Nagpagaling na nga po siya ng kay Tongin. Kaya sa pagkakataong ito, marami na pong nakabalita na meron siyang nagagawa at nangangaral siya. Kaya doon sa Capernaum, nandun na po yung pagdating ng mga tao. Dumating ang 4 na lalaking may buhat na lalaking paralitiko. Dahil sa dami ng tao, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus, kaya binakbak nila ang bubungan sa tapat niya. Pagkatapos ito'y binaba nila ang paralitikong nakaratay sa higaan. Okay. Siguro naman halata naman kung anong gusto mangyari ng mga nung 4 na kaibigan ng paralitiko, di ba? Buhat-buhat nila, dinadala nila kay Jesus. Hindi naman siguro nila ginawa yung ginawa nila na binakbak nila yung bubong, binaba nila yung kaibigan nila para sabihin na gusto po sana naming mangutang. Hindi po yun. Halata naman po kung anong kinakailangan ng paralitikong ito. Kung anong kinakailangan ng kaibigan nila. At sa kanilang palagay, may kakayahan si Jesus na pagalingin nga ang kanilang kaibigan. Diba? Kaya nga nila ginawa yung ginawa nila eh. Bit, buhat-buhat nga nila, tapos dahil hindi sila makapasok, gusto nilang mailapit kay Jesus yung kanilang kaibigan. Isipin yung binakbak pa nila yung bahay ng may bahay, binakbak pa nila yung bubungan para lang maipasok. Malinaw naman po ang kanilang pakay, hindi po ba? Okay, nandun na tayo. Binaba na, nasa harapan na po ni Jesus. Ano po kaya ang gagawin ni Jesus? Sabi po sa verse 5, na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Okay ba yun? Parang, ganun ba yun? Iba yata yung pakay nung 4, lalo na nung paralitiko. Tapos, ang sasabihin ni Jesus, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Bakit ganun? Para sa paralitiko siguro, ang kanyang pangunahing pangailangan ay gumaling, hindi po ba? Para maging malusog sa uli, para magawa niya yung kinakailangan niyang gawin. Siguro yun rin obviously, yun rin pong gustong mangyari ng kanyang mga kaibigan. Kaya nga dinala kay Jesus nalaman na meron siya kakayahan na magpagaling. Pero ito, ang ginawa ni Jesus, unang sinabi ni Jesus, pinapatawad ng iyong mga kasalanan. Una po, siguro pag-isipan rin po natin ang ibig sabihin nito. Sino ba si Jesus para sabihin niyang pinapatawad ng iyong mga kasalanan? Diba? At bakit yun ang una niya?
Siyempre, kung titignan po natin yung iba pang bahagi nung mga talatang ito, makita rin po natin. Pero mahalaga pong maunawaan na yun po yung pinakasuliranin ng taong ito. Ang kinakailangan po niya ay yung kapatawaran ng kasalanan. Higit pa po sa kagalingan ng kanyang katawan, higit pa po sa kanyang kalusugan, ang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Pero sa eksena po ito, sa salaysay po ni Marcos, meron pa pong ibang mga uh, tauhan sa ating episode. Tingnan niyo po. Ang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo ron ay nag-iisip ng ganito, mayroong ibang nandun. Di ba? Bakit ganyan ang salita ng taong yan? Kalapastanganan yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Ayun. Di ba? Yung mga tagapagturo ng kautusan ay mga Hudyo. Sila po yung nag-aaral ng lumang tipan. Sila po yung nagsasaliksik. Sila po yung nakakaalam dapat ng mga bagay na bagay patungkol sa Diyos. At nauna na sila, nandun na sila. Pero ito yung laman ng kanilang isip. Ba't ganyan ang salita ng taong yan? At ang pagtukoy nila sa ginagawa ni Jesus, yung pagsalita ni Jesus, ay kalapastanganan. Sa English po, blasphemy. Hindi lang po kasinungalingan, hindi po panloloko, kalapastanganan. It is blasphemy. Bakit po? Sabi nga nila, hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Tama sila actually. Sa isang banda, tama sila. Kasi Diyos lang po ang pwede magpatawad ng kasalanan. Kasi isipin niyo po, parang ganito. Gamitin ko na lang pong halimbawa, no? Kung halimbawa po, si Jack po, okay, bida natin si Jack ngayon, okay? O pwede rin namang, kung si Norman po, may nagawa po siya laban kay Jack. Ninakawan po si Jack, binugbog po si Jack. Okay, malaking kasalanan yon. Pagkatapos po, pumunta ako kay Jack, nalaman ko ang nangyari. Halimbawa lang naman po. O kaya pumunta ako kay Norman. Lumapit ako kay Norman, sabi ko kay Norman, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Uy, okay ba yan? Papayag kaya si Jack doon? Patatawarin ko yung mga kasalanan ni Norman sa kanya. Okay ba yan? Nako. Yun po yung dilema dito eh. Kasi parang ganun po ang tingin nila sa kay Jesus. Paano ba wala siyang karapatan na sabihin yung una sa lahat, hindi naman siya si Jack. Hindi niya pwedeng sabihin siya pinapatawad kasi hindi naman siya yung ninakawan, hindi naman siya yung binugbog. Diba? At paano niyo masasabing pinapatawad na yung kasalanan ni Norman? Hindi naman kasalanan laban ako, hindi ko naman kasi hindi naman nagkasala sa akin si Norman, hindi ba? Ang binugbog niya si Jack. Ninakawan niya si Jack. Sino ba naman ako? Kasi pagkatingin po natin, syempre ako, ordinaryong tao ako. Sino ba naman ako para sabihin ko yung pinapatawad ko ng kasalanan mo, Norman? Yung kasalanan mo kay Jack. Hindi po ganun. Pero ito po yung pahayag ng Panginoong Jesus. Ang sabi po niya doon, balikan ko po yung talatang yon, anak, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Ba? So parang sinasabi niya na nagkasala ang paralitikong ito sa kanya. Nagkasala ang paralitikong ito kay Jesus. Sa pagkaunawa po natin, ito siguro yung unang-una nilang, kauna-una po nila enkwentro. Bakit ganun? Yun po yung mahalaga. Ang inisip po ng mga tagapagturo ng kautusan. Kaya nga sabi nila, kalapastanganan yung sinabi ni Jesus.
Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Di ano po bang ibig sabihin nun? Tungkol kay Jesus. Kung nakapagpapatawad po siya ng kasalanan, ay, medyo naunahan ko po yung sarili ko, no? Tuloy na lang natin. Kaagad nabatid ni Jesus sa kanyang kalooban ang tanong sa kanilang pag-iisip. Aba, may nadagdag pa to. May nasabi siya na para sa mga taong ito ay kalapastanganan dahil Diyos lang pwedeng gawin yun. Pero dito po, ayon kay Marcos, batid ni Jesus sa kanyang kalooban ang tanong sa kanilang pag-iisip. Nalalaman po niyang iniisip nila. At ano po bang sinabi niya? Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba mas madali ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ng iyong mga kasalanan, o sabihin, bumangon ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Wow! Pero hindi pa siya natapos doon. So, alam niya yung, nagsalita siya ng mga salitang nagsasabing, napatawad na po yung kasalanan ng paralitikong ito, na para bang siya ang Diyos, tapos alam pa niya yung iniisip ng mga taong ito. At syempre, tumugon siya sa kanilang mag-iisip, yung kanilang pag-iisip, tapos ito po ang kanyang ginawa. Ngunit upang malaman ninyo na dito sa lupa, ang anak ng tao, tinutukoy po yung kanyang sarili, anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan, kinausap niyo yung paralitiko. Sinasabi ko sa inyo, bumangon ka, dambutin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Ba, sabi niya, ano ba ang ano? Alin ba mas madali? Alin ba mas madali? Sabihin sa paralitikong pinapatawad ng mga kasalanan mo, o sabihin bumangon ka, damputin mo yung higaan at tumakad ka. Ito na nga. Pagkatapos niya sabihin na napatawad ng kasalanan mo, sinabi niya, bumangon ka. At ano po ba nangyari? Bumangon nga ang lalaki, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano po ba ibig sabihin nun? Si Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. Yun lang ba? Kung meron po siyang kapangyarihan magpagaling, di ano po kayo ang ibig sabihin tungkol sa kanyang pinahayag nung una na pinapatawad na po niya yung kasalanan ng paralitikong ito. Alam niyo po kasi sa pag-iisip ng maraming mga Hudyo nung unang panahon, at yung ilang tao rin naman sa panahon na to, na kung may sakit ka daw, ibig sabihin may matindi kang kasalanan. Kung ano man po yung problemang yun, marami pong problema yung ganong klaseng pag-iisip. Pero pansinin niyo po dito na pinagaling po ng Panginoong Hesus ang paralitiko. Kaya nga po namangha ang lahat. At sa maikling panahon, nilulahati nila ang Diyos. Sabi nila, wala kami nakitang tulad nito. Namangha silang lahat. Pero yun lang ba dapat ang makita nila dito sa pagkakataong ito? Gumaling yung paralitiko? Di ba't meron pang ibang nangyayari dito? Yung nasa sentro po ng usapan ay kung sino ba talaga si Jesus. Kasi kung habol lang talaga nila ay yung makita nilang napagaling yung paralitiko, hindi po yun ang unang-unang ginawa ni Jesus. Ang unang-unang ginawa po ni Jesus ay sinabi po niya na, anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Ayun na yung sentro, yung issue, di ba? Bakit ba niya? Ba't hindi na lang niya pinagaling, di ba? Ba't pa niya in-address yung issue ng kasalanan ng paralitiko? Para maipakita rin naman, para makita rin nila kung sino siya. Hindi lang po ito kasi patungkol sa kagalingan ng taong ito, na siya'y gumaling, na siya'y malusog na. Kundi unang-unang tinugunan po ni Jesus ay yung pinaka-problema, pinaka-suliranin, pinaka-pangailangan po ng paralitikong ito. At ng bawat isa sa atin, yun po yung kasalanan. Kinakailangan po mapatawad ang ating mga kasalanan. At sino ba si Jesus ngayon ayon sa mga talatang ito ngayon? Sa salaysay na to, pinapakita sa atin ng mga talatang ito ang katotohanan patungkol kay Jesus. Siya ay Diyos. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang autoridad para magpatawad ng kasalanan. Meron siyang kapangyarihan na magpagaling. Sino po ba si Jesus? Ayon po sa Juan,
Nung simula pa, naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin sa puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Nasaksihan namin ang kanyang kalulatian, isang kalulatian na tulad ng kaisa-isang anak na nagmula sa Ama. Siya po'y salitang nagkatawang tao. Ayon rin po sa Kolosas, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, Kolosas 2:9. Sapagkat sa Kanya ay nanirahan ang kabuuan ng kalikasan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. Malinaw po na si Kristo ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos anak. God the Son. Sa Filipos, siya ay nasa kalikasan ng Diyos at kapantay ng Diyos. Sa unang 1, nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanang matatagpuan. Siya ang anak at dumating siya para alisin ang kasalanan. Siya ay nandun na po yung larawan ng kanyang kabanalan dahil wala po siyang kasalanan. Siya po ang tagapagligtas. Sabi po sa Tito, ang inaabangan po ng mga Kristiyano ay ito, ang maluwalhating pagdating ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung pagkalatag po sa talatang ito, kinakailangan po maging malinaw sa atin na ang dakilang Diyos at tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesucristo. At ayon po sa Hebreo, siya po ang kataas-taasang paring walang sala. Oo, natukso po siya sa maraming pagkakataon, sa lahat ng mga paraan, dahil may hindi siya nagkasala. Nandun po yung kabanalan niya na pinapahayag po sa aklat ng Hebreo. Ano po ba ibig sabihin nito? Siya rin po kung siya po yung pinakapunong pare, pinakamataas na pare, ibig sabihin po yung kanyang ginagawa, yung kanyang ministeryo ay higit sa lahat ng ginagawa ng mga unang pare sa lumang tipan. Wala na pong higit sa kanyang ministeryo. Sa aklat po ng pahayag, siya rin po ang kordero ng Diyos, Lamb of God. At dito po siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Siya po ang namumuno sa lahat. Nasa kanya po yung kapangyarihan na gawin ng anuman ayon sa kanyang kalooban. Sa Roma, Kristo ayon sa laman, Diyos na kataas-taasan at maluwalhati magpakailanman. Yung binasa po natin sa Marcos kanina, mahalagang-mahalaga dahil yun po ay sa maikling pagkakataon, makita na po natin ang maraming bagay patungkol sa kanyang kung sino ba talaga siya. Yun ang pagkakataon para makilala po siya. Kasi inisip ng iba, nagpapagaling. Hindi lang po siya nagpapagaling. Kung meron po siyang kakayahan magpatawad ng kasalanan, siya po ay higit pa po doon. At yung pagpapagaling po, marami po kasi siyempre, inisip nila, yun po yung pinakaginagawa ng Panginoon. Ano po ba ang tinutukoy ng mga bagay na yun na kanyang ginagawa? Hindi po basta-basta eh. At kung alam niyo po, kung alam rin po yung ating pagbabasa ng Biblia, lalo sa Bagong Tipan, marami po siyang pinagaling, pero hindi po niya ginawa na lahat po ng tao sa buong mundo sa panahon na yun ay lahat po gumaling. Hindi po. Ang kanyang pagkilos, ang kanyang pagpapagaling ay para ipakita po yung kanyang kalulatian. May ipakita yung kanyang autoridad at yung kakayahan niyang bigyan ng lunas ang pinakasuliranin po ng sangkatauhan. At yun po ay ang kasalanan. Sabi po sa 2 Korinto, itinuring niyang nagkasala siya, si Jesus, na hindi nakaranas ng kasalanan upang sa pamagitan niya tayo ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga po nakalagay dyan, kahaliling walang kasalanan. Substitute po siya. Mahalaga po to para sa atin kung nais po natin maligtas. Si Kristo po, na hindi po nagkasala, na puspos po ng kabanalan ng Diyos, binigay po niya ang kanyang buhay, namatay po siya, at inako po niya ang kaparusahan na nararapat po sa lahat ng makasalanang tao na mananalig sa kanya. So imbis na
sila po ang parusahan, siya po ang pinarusahan. At imbis na siya po ipagpalain, kumbaga, ang pagpapalay dumating po sa kanila. Ang katwiran po niya ay napunta sa kanila. Sila po ang tinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil inako na po ni Jesus ang kapatawaran nila. Sabi po sa ikalawang Pedro, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay sa katwiran. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ang ginagamit rin pong lingwahe dito sa ikalawang Pedro ay yung pinahayag po sa Isaias chapter 53. Pero dito po, linilinaw na po natin, yung kamatayan po ni Kristo sa krus, kung ano po nangyayari doon. Ang bigat po ng ating mga kasalanan, pinasan po niya. At kung pinasan na po ng Panginoong Hesus ang bigat ng ating mga kasalanan, ibig sabihin nun, malaya na po tayong mamuhay sa katwiran. Hindi na po natin kailangan magpatuloy pa sa kasalanan. Maaari na po tayong mamatay sa kasalanan. Yun po yung kadakilaan ng ministeryo ni Kristo. Ang dulot po nito ay kapatawaran ng kasalanan. Sabi nga po sa Kolosas, anong kayong mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at kayong mga nasa di pagtutuloy ng inyong laman, binuhay niya kayong kasama niya. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga pagsuway. Nandun po yung kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan po ng ginawa ni Jesus. Gaya na sinabi ko po nung nakaraan, siya po ang ating tagapamagitan. Dahil sa Kanya, makita po natin ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos dahil namatay po si Kristo para sa atin. Siya rin po ang ating lingkod at manunubos. Sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Siya yung ating manunubos. He's our Redeemer. Tinukoy ko po ito kanina na sa Pedro, ito po yung pinagkukunan na nakabanata sa Isaias. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Hindi po nang ibig sabihin na hindi na po tayo magkakasakit. Ang kagalingan po na tinutukoy dito ay yung spiritual na buhay na dulot po sa atin ng buhay ni Kristo. Ang kamatayan po ni Kristo ay mahalaga dahil sa kanyang pagkamatay, binigay po niyo kanyang buhay para sa sino mang mananampalataya sa kanya. At sa kanyang muling pagkabuhay, may pag-asa po sila ng bagong buhay. Yun po yung ebanghelyo. Yun yung pangunahin po. Ano po ba ang ginawa ni Kristo? Namatay para sa kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing po siya. Tunay po siyang namatay at muli po siyang binuhay. So, ito po yung ating mga kinakailangan i-consider sa ating pag-aaral. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, marami po kaming nakita mga talata, pero higit sa lahat, mas makita po sana namin ang kadakilaan ni Kristo Jesus na inyong anak. Ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pagdating, ang kanyang banal na buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbibigay buhay, ang kanyang pagkabuhay ng muli. Na ibig sabihin po nito ay maaari po niyang ipahayag ang kapatawaran ng kasalanan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Dahil siya ay Diyos, tunay na Diyos. At dahil sa Kanyang ginawa, Panginoon, meron pong kalayaan ang sino mang mananalig sa Kanya. Biyaan niyo po kami, Panginoon, ng tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya para manalig na ang ginawa ni Jesus ay sapat na po para sa aming kaligtasan. At ang kaligtasan ito sa kasalanan at kapahamakan ay higit pa po sa kagalingan ng aming katawan, higit pa po sa kalusugan. Dahil ang kapangyarihan po ni Jesus ay hindi lang po sa sakit gaya ng COVID, kundi siya po'y naghahari at nagtagumpay po sa kasalanan. Kami po'y nanalangin sa kanyang pangalan. Amen.